1 milyong deboto ang inaasahang dadagsa sa Cebu City para sa selebrasyon ng National Thanksgiving Day bilang pasasalamat sa canonization ni San Pedro Calungsod, ang ikalawang Pilipinong santo. Binuksan na rin ang Chapel of San Pedro Calungsod sa Cebu at live mula sa South Road Properties sa Cebu City, may report si Cara David. Cara? Yes, Jessica, tama ka dyan. 1 milyong deboto ang inaasahang darating bukas para sa National Day of Thanksgiving para dito sa ikalawang Pilipinong santo na si San Pedro Calungsod. Yung nakikita mo dito sa aking likuran, yan yung tinatawag na Templete de Pedro o yung dambana para kay San Pedro Calungsod. At ngayon, it's almost 10 o'clock pero puspusan pa rin yung paghahanda ng iba't ibang mga parokya na magpe-perform bukas para dito nga sa inaasahang National Thanksgiving Mass. 5 p.m. yan bukas, Jessica. Kanina, binasbasan at formal na binuksan ang Chapel of San Pedro Calungsod. Habang ipinasok sa chapel ang imahe ng Batang Santo, ilang deboto ang kumuway at pumalakpak sa pagdaan ng imahe. Ang 67-year-old na si Marcela halos mapaluha. Pakiramdam daw niya, napakalapit niya sa Panginoon nang masilayan ng imahe ni San Pedro Calungsod. Hindi ko naasahan na Makikita. Sino po? Si San Pedro Calungsod. Ano po bang pakiramdam niya? May idinadasal po ba kayo sa kanya? Opo. Ano pong dinadasal niyo? Problema sa pamilya, mga anak. Lagyan niya ako ng tulong kay San Pedro Calungsod para matulungan ako. Tulad ng ibang deboto, umaasa si Marcela na pagmimilagrohan din siya ni San Pedro Calungsod. Tulad ng milagro na ibinigay nito sa isang babaeng taga Leyte na nasa coma noong 2003 pero gumaling dahil sa pagdarasal sa Batang Santo. Pinangunahan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang misa kanina sa Chapel of San Pedro Calungsod. Kasama ang mahigit 20 obispo at si Cardinal Vidal, nagbigay pugay ang simbahan sa pag-asang dala ng Batang Santo sa bayang Pilipinas. He is a Bisaya, so that means from Cebu. So we are proud to have him. We might be people who are insulted by the big powers, China or other nations or what, we might be trampled on, but we have a God who died for us. Ito ang 29-hectare South Road Property o SRP kung saan isasagawa bukas ang National Thanksgiving Mass para kay San Pedro Calungsod. Sa unang tingin, isang malaking bakanting lote. Pero bukas, inaasahang mapupuno ito ng mahigit 1 milyong deboto. Dalawang prosesyon ang magaganap bukas 1:00 ng hapon. Magtatagpo ito sa harapan ng SRP. 2:00 ng hapon magkakaroon naman ng fluvial parade mula sa Uwano Wharf sa Mandaue patungong SRP. Sakay nito ang imahe ni San Pedro Calungsod. 3:00 ng hapon ipapasok ang imahe sa Templete de Pedro o dambana ni San Pedro Calungsod. Susundan siya ng 81 karosa. 5:00 ng hapon, gagawin ang National Thanksgiving Mass. Inaasahang 1 milyon ang dadalo para sa ikalawang Pilipinong santo. Kasama na ang ilang matataas na opisyal ng simbahan at ng pamahalaan, kabilang na si Pangulong Noynoy Aquino. Jessica, ang nakikita ninyo ngayon ay ang Templete de Pedro. 700 square meters yung Templete de Pedro na yan o yung dambana para kay San Pedro Calungsod. Ngayon, nagpa-practice pa rin yung iba't ibang mga parokya na magpe-perform bukas para sa National Day of Thanksgiving para kay San Pedro Calungsod. I-describe ko lang ng konti itong templete na ito. Pyramid yung shape niya kasi ang sabi nila, ito daw yung simbolo ng desire ng tao na makalapit sa heaven or makalapit sa Panginoon. At ang nakikita ninyo ngayon, yan yung parang palm frond o yung palm stem. Yan kasi yung simbolo ngayon ni San Pedro Calungsod dahil isa siyang martir. Usually yung mga palm stem na yan, palm frond, yan yung simbolo ng mga martir. So ina-expect natin bukas mapupuno yung harapan ng templete at yung buong 29 hectares nitong South Road Properties o SRP kung saan isasagawa nga ang National Thanksgiving Mass bukas ng 5:00 ng hapon. Jessica. Cara, kasi nga ang inaasahang dadagsa ng mga tao riyan is 1 million, no? Yun yung crowd estimate as of now. Ang nakakabahala dyan, enough ba naman yung security at safety measures na inilagay?
Alam mo, Jessica, 2 araw na dito si DILG Secretary Mar Rojas para talagang yan ang tutukan niya yung security preparations dito sa buong South Road Properties. At kanina lamang ay nakita natin marami ng mga tents dito na naka-set up, crowd control tents, tapos talagang nakakalat na dito yung iba't ibang mga miyembro ng pulis. Tomorrow ina-expect natin, wala pa lang tayong exact na bilang, pero tomorrow ina-expect natin na marami pa talaga, mas marami pa yung miyembro ng kapulisan na magbabantay dito sa paligid ng SRP, Jessica. Okay, kasi kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga huling event na nagkaroon ng 1 million na crowd estimate, nung bukod syempre dun sa Quiapo na taunan nating yung piyesta ng Quiapo na taunan nating nasasaksihan, alam ko yung pagbisita na huli ngayon ay Blessed Pope John Paul II. Parang million din yung crowd estimate sa Quirino Grandstand nung panahong yon. World Youth Day. Yes. So, nakahanda naman ang Cebu for that large a crowd, Kara. Yan naman ang sinabi nila, nakahanda naman sila. Pero alam mo, Jessica, ang napansin ko dito, mukhang very organized kasi ang ginawa nila, may mga monoblock chairs dito sa may 29 hectares nitong South Road property. So, mukhang, kasi may misa at ang panawagan nitong Archbishop ng Cebu ay maging taimtim daw sana at hindi magulo. Ayun. Of course, we are all festive pero mas gusto nila solemn yung celebration tomorrow. So, ang ina-expect nila, kasi may 2 prosesyon na magsasalubong tapos merong fluvial parade, magko-converge ito. Gusto nila maayos at napapasok lahat ng mga tao dito, uupo doon sa mga monoblock chairs na naka-assign sa kanila at magiging taimtim sana yung celebration bukas. Pero yun din naman, ina-assure ng Cebu government na nakahanda rin daw yung kanilang kapulisan para magpanatili ng seguridad sa buong lugar. Okay. Congratulations at the best of luck sa ating mga kapuso dyan sa Cebu. Maraming salamat, Kara David.